Ang mga patapon at sirang gamit, basura na para sa iba. Pero ang isang ginang po sa Bustos, Bulacan, aba, nakabuo pa ng bahay mula sa mga dinispatsyang mga gamit. Sabi nga, ang basurang itinapon nyo, babalik din sa inyo. Pero si NC Cristobal, ang basura, kusa niyang kinokolekta. Para saan? Para rito, sa kanyang bahay resiklo o bahay ng mga recycled na gamit. Saan ka nga naman nakakita ng sala na ang makupuan, takip ng pressure cooker at wall clock ang sandalan? Ang makasirang gulong ng bisikleta, instant sofa naman. At ang trono sa banyo, star na ngayon ng kanyang sala set. Huwag daw mag-alala, dalang dating kubeta, nilinis naman daw muna. Ang mga itinapong upos ng sigarilyo, ngayon ay cute na stuffed na aso. May sariling teleserye rin ang mag-asawa. Laman kasi ng lumang TV na ito ang kanilang mga litrato na pwede niyong panorin anytime. Gamit ang sirang kadena ng bisikleta na nagpapagalaw sa mga litrato. Basta meron ako nakitang basura, ang inisip ko ano yung mas maganda kong magagawa dun sa basura kong hawak. Ilan pa sa kanyang mga obra ay ang mga sirang payong na hanging lampshade na ngayon. Chandelier na gawa sa mga boteng plastic. At dining table mula sa sirang pinto at sewing machine na pinagdikit. Ang sirang printer na ito, lalagyan na ng mga rekado. Sabitan pa ng tissue. At hindi lang yan, pati ang mga gown na tinahi ni NC, recycled materials din. Dahil sa kanyang pagiging makakalikasan, humakot na ng parangal si NC sa Bulacan. At para maengganyo ang kanyang mga kababayan sa pagre-resiklo, bukas sa publiko ang kanyang bahay. Kapatid na NC, saludo po kami sa iyo. Samantala, sugatan ng isang rider matapos sumalpok sa isang kotse sa Quezon City. Bukod sa nakainom raw, abay, problematic pa sa love life ang rider. Rescue 5, saklolohan niyo. Nagtatalo pa sina Roberto Jose at Pedro Daria nang abutan namin sa Commonwealth QC. Ang dahilan ng kanilang pagtatalo, binanggaraw ng motor ni Roberto ang kotse ni Daria. Nakainom siya, ako tumatakbo ako. Nagtaka ako bakit biglang sinalpok yung repulso. Ilang saglit pa, pumayag na rin magpagamot sa amin si Roberto. Dito, naikwento niya sa amin ang problema niya sa love life. Kinausap mo na ba yung asawa mo kung may problema? Dapat sinesettle niyo yan sa bahay. Hindi. Ang kanya, iwalit na yun. Iwalit na. Hiniwalayan ka na, hindi pa? Umalis na sila sa akin kahapon. Mula rito, dumiretso sina Roberto at Daria sa presinto para sumailalim sa investigasyon. Benji Durango, Rescue 5. Bukod sa pagiging first responder, naging Dr. Love din si Benji Durango. Ulitin po namin mga kapatid, sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Showbiz News naman tayo, eksklusibo. Jacqueline Jose may buwelta sa pagkakasangkot ng anak na si Andy sa pagbugbog kay Albi Casino. At DJ Mo Twister suspendido ng 2 linggo sa kanyang radio program. Naglabas ng sama ng loob si Jacqueline Jose sa News 5 sa isyong may kinalaman daw ang kanyang anak na si Andy Eigenman sa pagkakabugbog ng aktor na si Albi Casino sa isang bar nung Sabado. Sino silang dumating dito sa mundo para ganunin yung anak ko, di ba? Triple raw ang sakit na nararamdaman ni Jacqueline dahil iniwan daw ni Albi si Andy nang mabuntis ito. Itong lalaking ito, matapos siyang iniwan, pinabayaan mag-isa magbuntis, manganak, and etc. Makikita niya at one point, titingnan pa siya ng masama at mumurahin siya. So, nasabuyan niya ng wine. Yun ang may inis ka. Ako nga hindi wine ang isasabog sa kanya. Tingin pa ni Jacqueline, pakanalang daw ito ng kampo ni Albi para harangin ang pagsikat ni Andy. Tumangging magsalita ang kampo ni Albi tungkol sa issue.
2 linggo namang suspendido sa kanyang morning radio program si Mo Twister. Sinuspende ng Magic 89.9 si Mo at dalawa pa nitong kasama matapos mag-joke tungkol sa sex tape down ng singer na si Charis Pempenko. Agad na nag-trending sa Twitter ang usapan, kaya naman naghamon si Charis na magharap sila ni Mo Twister ng personal. Agad namang nag-sorry si DJ Mo sa kanyang Twitter account. Inaamin niya na naging immature sila sa pagsisimula ng usapan sa Twitter na hindi naman totoo. Problema dyan, damages been done. Diba? Nasira mo na yung araw ni Charis. Suspendido naman sila. Ay. Ngayon naman, alimin natin ang lagay ng panahon mula kay Manu Sandejas. Manu! Salamat, Paolo. Cherry, tulad kanina, asahan na magiging mainit na may konting pagulan ang magiging panahon natin bukas. Kanina pumalo sa 35.8 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Pero normal na init para sa summer yan. Umabot naman sa 36.7 ang pinakamainit na temperatura sa bansa at ito'y naitala sa Cabanatuan. Runner-up, Tuguegarao at Sangli Point sa Cavite. Bukas asahan pa rin ang mainit na panahon pagdating ng umaga at tanghali. Maglalaro ang temperatura sa 34 o 35 degrees Celsius. At bubuhos ang sandaling pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Pero mapapansin na makakapal ang ulap kanina sa Visayas at sa may bandang Mindanao. Epekto po ito ng Intertropical Convergence Zone. Kaya mga kapatid natin dyan, asahan ang malakas na pag-ulan lalo na sa rehyong ninyo mula umaga hanggang hapon. At yan po ang lagay ng panahon. Ako po si Manu Sandejas. Eto Manu, tsaka sa mga kapatid nating naiinitan, makinig kayo sa storyang ito. Dahil mainit ang panahon, masarap magsuot ng sleeveless o kaya naman ay magtampisaw sa beach. Sa Japan po, naimbento ang ultimate summer wear para sa mga babae. At yan ang tinatawag na super cool bra. Gawa kasi ito sa pads na may cooling gel kaya mas malamig daw ang feeling. May nakadikit rin ditong maliliit na sandok na panghakot ng mga tubig, pati na maliliit na pamaypay. At kung gusto nyo ng terno, meron din itong bamboo shade o mosquito net na skirt para mas presko ang feeling. Pero hindi po yan for sale. Kampanya po ito para mahikayat ang mga tao na bawasan ang paggamit ng kuryente ngayong summer. Bibili na sana ako eh. Bibili na sana ako pang summer. Hindi pala for sale. May sandok talaga. May sandok. Oo. Baka may seasoning pa yan. Di ba? Ginawang parang cup noodle. Oo. Ay, at yan po ang kalahating oras sa mga balitang dapat niyong malaman dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Saan man, kailanman, kapatid. Ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Anggulo. Magandang gabi.